Mga katambay, mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Umpisahan na po natin mga tambay, samahan niyo po ako, magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong ating Vice President Sara Duterte. Nung nasa Singapore po siya mga tambay, ay namangha po siya at talagang pwede raw pong implement o gawin sa ating bansa. Lalong-lalo po yung sinasabi niya pong sistema ng transportation, tapos yung urban planning sa Singapore ay maayos daw po at kahanga-hanga. Pakinggan po natin ang ating Vice President, mga kababayan, sa kanya pong report sa atin, mga kababayan. At komentuhan po natin, mga kababayan. Ito po, umpisahan na po natin. Isa ko pang nakita na sa tingin ko ay pwedeng makopya ng Pilipinas, masunod natin doon sa Pilipinas ay yung paggamit nila ng kanilang espasyo. Bilang isa sa mga pinakamaunlad na bansa sa Asia, ano po sa tingin ninyo ang sistemang nakita ninyo dito sa Singapore, gaya ng transportasyon at kaayusan na maaari nating mapag-aralan at maipatupad din natin sa Pilipinas? Oo, nakakalungkot nga kasi itong pagbisita ko ngayon sa Singapore, hindi ako nakapag-public transportation dahil nagmamadali lagi. Ang gamit namin ay Grab. Pero napakaganda at napakaayos ng sistema ng Grab nila dito, no? At yung mga drivers nila ay meron talagang disiplina at respeto sa mga pasahero. Ang isa ko pang nakita na sa tingin ko ay pwedeng makopya ng Pilipinas, masunod natin doon sa Pilipinas ay yung paggamit nila ng kanilang espasyo, spaces nila, no? Dahil siguro maliit lang siya na bansa, yung Singapore, ay ginagamit nila ng maayos lagi yung spaces nila. So meron talagang, kumbaga, maayos na urban planning yung kanilang paggamit ng kanilang lupa. At ang nakita ko din ay kahit madaming semento, madami ding puno, madami ding halaman. No? So meron talaga silang mga lugar na naglalagay sila ng green open areas. At kahit saan ka man mapunta, or nakalsada, meron talagang mga green pockets na makikita mo. At mga katulong yon din sa atin dahil nakikita natin yung urban landscape tsaka urban planning na napakaganda dito sa Singapore. Isa ko pang nakita na sa tingin ko ay pwedeng makopya ng Pilipinas, masunod natin doon. Yan po mga tambay, napakaganda pong idea po yon, yung mga nararating at pinupuntahan ng ating Vice President at nakikita niya po ang napakaganda po na po pwede pong kopyahin o gayahin sa ating bansa, katulad po ang bansang Singapore. Dahil alam naman po natin ang bansang Singapore ay maunlad na po sa Asia, mga tambay. Napag-iiwanan na po ang ating bansa. Kaya nga lang po mga tambay, kung ang maglilingkod po sa ating bansa ay nanunungkulan po ngayon, ay never po nilang kopyahin ang bansang Singapore. Dahil po unang-una, hindi po nila kayang kopyahin ng namumuno po ngayon ang binagoang Pilipinas, lalong-lalo po sa korupsyon. Di po ba? Dahil po sa Singapore, may korupsyon po sila ron. Hindi naman po mawala ang korupsyon. Baka po nasa stage 1 lang po o stage 2. Cancer na korupsyon sa kanila, yung cancer ng korupsyon nila. Baka stage 1. Sa Pilipinas po, pinatunayan po ni Congressman o Representative Barsaga yan. Ang ating bansa po, ang korupsyon, kaya walang pagbabago, walang asenso, at walang plano dahil cancerous. Nasa stage 4 cancer daw po ang ating bansa pagdating po sa korupsyon. Kaya never natin magaya ang bansang Singapore. Hindi po ba? Kahit nga lang po yung Malaysia, hindi natin magaya, hindi natin maungusan . Hindi po ba? Kaya kung ang mga Duterte po ang maglilingkod sa ating bayan, katulad po ng naranasan natin kay dating Pangulong Duterte, talagang lahat po ay ginawa niya para po ang Pilipinas ay makaahon at makabangon at respetuhin sa buong mundo. Hindi po ba? Ay nangyari naman po yun. Natupad po yun ng 6 na taon.
binigyan po tayo ng mapayapa, maayos at safe, may seguridad ang taong bayan, lalong-lalo po sa mga kriminal, sa mga addictus, sa mga makakaliwang grupo. Nagkaroon po tayo ng safe dyan, naging safety po tayo dyan, lalong-lalo po sa mga addictus ng 6 na taon ng ating mga barangay. Hindi po ba? At nagkaroon po ng plano. May mga plano, lalong-lalo po yung pinlano na magkaroon ng maraming proyekto ang ating bansa. Kaya nga po nagkaroon ng build, di ba? Ang ating bansa sa buong Pilipinas. Kaya nga lang po hindi nagtuloy-tuloy dahil iba na po ang plano na nakaupo ngayon. Kaya kung makakabalik at magiging presidente ang ating Vice President, ay napakarami na po na pagbabago at muli po mababalik po at makukontinue ang sinasabing build ng dating presidente na kanyang ama. At nakita niyo po natin yung paghanga niya po sa Singapore. Napakaganda po ng urban planning nila. At yung sinasabi ng Vice President, hinangaan niya pati transportation, maayos, disiplinado. Dapat po yan implement. Dahil naumpisahan na po yan yung sinasabi ng Vice President, nagawa niya na po yan, nagawa na po nila yan. At tuloy-tuloy po na ginagawa pa sa kanilang probinsya, sa kanilang syudad, sa Davao City. Maayos po ang pamamahala at implement. Hindi po ba? Kaya nga lang po, ang plano ng ating Vice President, bilang sila'y nasa Davao, buong Pilipinas, pwedeng gawin, pwedeng implement. Katulad po ng sinasabi ng Vice President, di ba? Yun, maliit ang espasyo ng Singapore, maliit. Baka yung buong NCR, malaki pa ang buong NCR, yung National Capital Region sa Singapore. Hindi po ba? Dahil maliit na bansa lang siya. Pero systematic, maayos ang mga plano. At nakita po ng Vice President, kahit po maraming semento sa kanila, pero marami pa rin pong puno. Kaya nga po marami at makakatulong po ang mga halaman. Hindi po ba? Kaya napakaganda po ng mga ideas na pwedeng gawin at gagawin ng isang Vice President kung siya po ay maluluklok na po sa ating bansa bilang Pangulo. At syempre, ang isa pang maganda riyan mga tambay, malilinis po ang korupsyon. Kahit papaano po ay babalik po ang tiwala ng taong bayan pag po ang Vice President po ang naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dahil ginawa po ng kanyang ama ang paglinis sa korupsyon. Hindi man ito nalinis ng 100%, pero napakalaking porsyento ang nawala at nagkaroon ng takot. Kaya nga po napakaraming bansa nagtiwala sa atin at nag-invest, nagtiwala at talagang pinauutang pa ang bansa natin ng mga panahon na yon dahil nagtitiwala sila sa leader. Ngayon, nagtitiwala po ba ang mga bansa sa leader ngayon? Kinahihiya na nga ng ibang bansa, ang ibang leader na bansa sa ang ating bansa. Hindi po ba? Katulad na nga lang ng South Korea, ayaw na tayong pautangin. Hindi po ba? Dahil nga raw kurap ang ating bansa. Hindi po ba? At maraming bansa ang kinukundina ang korupsyon sa ating bansa. Kaya po, wala po tayong aasahan sa nakaupo ngayon. Walang kabuhay-buhay. Ang nangyari po, ibinaon lang tayo sa utang at sa kahihiyan na sila naman ang nakinabang at nagpasasa sa pera ng bayan. Hindi po ba? Kaya mabuhay ka po, Vice President. Napakaganda po na inyo pong layunin na inaasahan naman po yan. At yan naman po sigurado na aasahan ng taong bayan dahil po iba po kasi ang Duterte. Pagka sinabi pong Duterte, may tatak po yan. Tatak Duterte. Talagang naglilingkod po yan ng tapat sa taong bayan. Talagang maka-Pilipino, makabayan, at syempre po makatao at makamahirap ang tatak Duterte. Marami pong ginagawang trabaho at gagawing proyekto sa bansa natin. Kaya nga lang po talaga sinisira lang po nila talaga yan mga bayan. Dahil wala po sila achievement Wala po sila ipagmamalaki. Kaya po sinasabi nga ng Vice President, ang laging panira po sa kanila, una-una, pro-China. Yan po laging panira sa kanila. Pro-China. Tapos ano pa? Confidential fund. Ano pa? Yung sinasabing waldas. Hindi po ba? Yan mga panira sa Vice President Di ba? At kung ano-ano pang mga panira. Lalo-lalo sa pamilya Duterte na sinasabing una-una, pro-China. Pro-China. Pero sila, ano ang ginagawa nila? Sige nga, meron na ba silang ginawa?
ano sila? Hindi nga sila pro-China sinasabi nila, pero ano ang takbo ng Pilipinas? Ano, pro-America? Ganun po ba? Ano pa nangyayari sa ating bansa? Di po ba? Puro korupsyon. Mismong Amerika nga sinasabi, corrupt tayo eh. Lalong-lalo daw yung ating Bureau of Custom. Hindi po ba? Kaya nga nangyayari sa kanila, puro sa kanila po impact. Lahat ng sinasabi nila, sa kanila po tumatama. Hindi po ba? Lalong-lalong mahirap naman kung tawagin po sila na pro-pulburon. Puro sila pro-pulburon at pro-coke. Ganun po ba? Kaya dumadami po ang addictus. Yun po yata gusto nila at dumadami ang makakaliwa at dumadami ang mga kriminal. Hindi po ba? Baka ganun ang gusto nila sa ating bansa. Pero hindi po tayo papayag na magkaganon po ating bansa. At mabaon po tayo sa salot. Hindi po ba? Kaya kailangan po ipilitin po natin na huwag magtagumpay ang masasamang tao na ito, ang mga demonyong politiko na ito na pilit pinababagsak ang pamilya Duterte dahil yan naman po talagang plano nila. Kaya yan po ipaglalaban po ng mga Pilipino yan. Ipaglalaban po natin yan mga kabayan na yung ginagawa nilang kasalutan ay huwag pong magtagumpay ang masalot na ito. At mabuhay ka Vice President sa ginagawa mo po at yan naman pong layunin nyo po na lalong-lalo po ang mga nakikita nyo pong magaganda sa mga bansa na pinupuntahan nyo ay nakakaroon po kayo ng maraming idea para po implement o maging kapakipakinabang po sa ating bansa. Hindi po ang ginagawa ng mga politiko sa ating bansa sa panahon po nila ngayon ay unahin pong paramihin ang kanilang kayamanan, punuin ng kanilang mga vault at dalin sa ibang bansa ang pera ng Pilipinas. Huwag po sana magtagumpay ang mga demonyong yan mga kababayan. Maraming salamat po, Vice President. Ingatan po kayo, lalo-lalo po sa inyong po mga paglakbay. At siyempre po sa mga masasama na nagpaplano po na hindi maganda sa inyo, ay ingatan po kayo araw-araw, Vice President. At kasama po kayo sa aming mga panalangin at dalangin na maingatan po ang inyong buong pamilya, ang Vice President, siyempre po kayo po at ang dating Pangulong Duterte na maingatan po at mailayo po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan. Yan po ang aming dalangin at dasal. At siyempre po dasal din namin sa ating bansa na siyempre po makabalik na po at hindi na po magtagal ang ginagawa pong kasamaan ng mga nanunungkulan po sa panahon po nila ngayon. Sana po ay mawakasan na po sila at makabalik na po sa tama ang ating bansa. At thank you po mga tambay sa nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo at shoutout po sa inyo lahat. At tayo rin po ay magdasal para po tayo maingatan sa ating mga sarili at sa ating buong sambayanan. Ang ating buong sambayanan ay maingatan din po. Maraming salamat po mga kabayan. At muli po, tis-tis lang po mga tambay. Tis-tis lang po tayo. May pag-asa pa po ang ating bansa. Hindi naman po sila forever dyan mga kabayan. Kaya lang po sila tumatagal dahil nagkaroon po tayo ng mga general. Hindi naman po lahat. Nagkaroon po tayo na sunod-sunuran at naging bulag, naging pipi at bingi sa nangyayari po, lalong-lalo po sa ginagawa nilang systematic na korupsyon sa ating bansa. Kaya lang po sila nagtatagal dahil po nagbulag-bulagan po ang ating mga men in uniform, lalong-lalo po ang mga general na nakikinabang din po yata sa mga ninanakaw nila. Tis-tis lang po mga kabayan. Maraming salamat po. Bye-bye.